Victor, ano to? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Elena sa kanyang asawa habang hawak niya ang isang papel. Sagnit, seryosong sagot ni Victor. Sa mga salitang iyon, tuluyan nang nalaglag ang mga luha ni Elena habang nakatingin siya sa asawa. Wala ka ba talagang nararamdaman sa akin, kahit konti man lang? Ang lahat ba ng ipinapakita mo sa akin ay pagpapanggap lamang? Bale wala na lang ba ang mga nangyayari sa atin? Mahinang tanong ni Elena, puno ng sakik at pagdududa. Yes, maiksing sagot ni Victor. Sa kanyang sagot, tila naglaho ang mundo ni Elena. Kinuha niya ang ballpen mula sa mesa, at kahit nanginginig ang kanyang kamay, pinirmahan niya ang annulment papers na ibinigay sa kanya. Malayang-malaya ka na, at makakaasa kang hindi mo na ako makikita pa, mahinang sabi ni Elena kay Victor. Bit-bit ang kanyang mga maleta. Sa huling pagkakataon ay nilingon niya ang mansyon ng mga Monte Carlos, ang lugar na palaging magpapaalala sa kanya ng lahat ng sakit at mga karanasan sa loob. Ngayon, talagang malaya ka na, at hindi na ako aapak pang muli dito. Dito kung saan naranasan ko ang labis na sakit. Simula ngayon, kakalimutan kong naging bahagi ka ng buhay ko. Elena, anak, masayang yakap ni Maya ang kanyang anak, at pinatuloy ito sa loob. Napahagulgol si Elena sa yakap ng ina matapos sabihin dito, na hiwalay na sila ni Victor. Kaya mo yan, anak. Iyak mo lang yan para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Pag-aalo ng ina. Kaya ko, ma, at kakayanin ko po. Alam niyo po kung gaano ko siya kamahal. Kaya nga ako pumayag sa hiling ni Robert na ipakasal niya ako sa apo niya. Dahil mahal ko po siya talaga. Pero hindi ko alam na ganito ang mangyayari, at wala akong choice kundi ang pakawalan siya para sa ikakasaya niya. Emosyonal na sabi ni Elena, habang marahang hinahagod ni Maya ang likod ng kanyang anak. Alam kong matapang ka, kaya kayang-kaya mo yan. Gusto mo bang magbakasyon muna tayo sa ibang bansa, para makalimutan mo siya? Nang tumango si Elena, kaagad na ipinag-ayos ni Maya ang mga kakailanganin nila, para sa kanilang bakasyon. Mabilis na lumipas ang mga araw, at nasa airport na ang mag-ina, naghihintay sa pagpasok nila sa eroplano. Nagpalingon-lingon si Elena, tila may hinahana. Huwag ka nang umasa na darating siya. Kung mahal ka niya, binalikan ka na niya noon pa. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita para makalimutan mo ang apo ng mga Monte Carlos. Mahinang sabi ng ina, puno ng pag-unawa at pagmamahal. Samantalang sa opisina ni Victor, hindi makapaniwala ang tatlo niyang kaibigan sa kanyang sinabing tunay na nangyari sa kanila ni Elena. Bro, di ka man lang ba naawa sa asawa mo? Sobrang bait ni Elena, para maranasan ang ganitong sakit sa buhay niya. Alam natin pareho kung paano ka mahalin ng asawa mo. Pero bakit mo nagawa yon? Sermon ni Ethan kay Victor. Tama si Ethan, bro. Alam naman namin ang dahilan kung bakit mo yan ginawa. Si Nina ba? Siya ba ang dahilan kung bakit mo hiniwalayan ang asawa mo? Ipinagpalit mo siya sa pinsan niya. Tanong ni Ryan, puno ng pagkabahala. Noon ko pa mahal si Nina. Hindi pa kami kasal ni Elena, mahal ko na siya. Simpleng sagot ni Victor sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa tono nito ay tila walang pakialam. Kaya mo palang gawin ang kasal ninyong dalawa. Sana nga hindi ka karmahin sa ginagawa mo. Kung mangyari yon, ewan ko lang kung hindi kita masasapak. Galit na sabi ni Ryan, na nag-aalala para sa kaibigan. Ngunit tila wala lang kay Victor ang sinasabi ng mga kaibigan niya. Dahil nakatuon ang kanyang mata sa hawak niyang cellphone. I need to go. May lakad kami ni Nina, kaya kung dito pa kayo nang bahalang magsarado ng opisina ko. Tumayo si Victor, bit-bit ang coat, at iniwan ang mga kaibigan sa loob. Napailing ang tatlo sa ginawa ng kaibigan nila, bago sumunod dito. Welcome home, Senorita Elena, bati ng katulong nila sa Canada. Maraming salamat, Samantha. Kamusta ka na rito? Nakangiting tanong ni Elena sa katulong. Naku, okay naman, ma'am. Ikaw po, kamusta ka na? Mas lalo kayatang gumaganda ngayon, nakangiting puri ni Samantha kay Elena. Binobola mo na naman ako. Pero salamat pa rin. Pwede bang makisuyo sa mga gamit ko sa kwarto? Walang problema, senyorita. Magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka sa biyahe. Ipagpapagamot, ma. Ikaw din, magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka rin. Don't worry about me, anak. Sige na, umakyat ka na sa taas. Pagod na, sagot ni Maya. Tumango si Elena at umakyat sa itaas. Nakapikit ang kanyang mata at pagod ang katawan. Pero gising na gising ang kanyang diwa. Gusto niyang matulog para makapag-relax. Ngunit ayaw makisama ng kanyang isip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Victor, bago siya umalis sa mansyon ng mga Monte Carlo.
Mahal ko si Nina noon pa at kaya ko pumayag na magpakasal sa yo para mas mapalapit ako sa kanya. Kusang tumulo ang luha ni Elena kahit nakapikit siya. Sobrang sakit pa rin ang nararamdaman niya sa tuwing iniisip ang sinabi ng asawa. Sa kakaisip kay Victor, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Sa pagdaan ng mga araw, pinilit ni Elena na libangin ang sarili para makalimutan ang kanyang asawa. Ngunit hindi naging madali ito dahil kahit saan siya pumunta, mukha ni Victor ang patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Anak, sumama ka sa amin para makapaglibang ka naman. Hindi yung nagkukulong ka lang dito sa bahay. At saka, maipapakilala ko sa iyo ang isang tao. Alam kong magkakasundo kayo dahil mabait siya, sabi ng kanyang ina kay Elena. Ma, wala na akong panahon para diyan. Tama na yung isang beses kong pagkakamali, hindi ko na po ulitin yon, sagot ni Elena, puno ng pagdududa. Sino bang nagsabi sa iyo na ulitin mo ang pagkakamali mo? Gusto ko lang na may makasama ka palagi, kahit na may mga lakad ako. Kaya sige na, bumaba ka na muna para makilala mo siya, nakangiting sabi ni Maya. Wala namang ibang choice si Elena, kundi sundin ang ina. Pasensya ka na, iho, kung natagalan kami ng anak kong ito. Oh, ito, ang nag-iisa kong unika iha, si Elena. Iha, siya naman si Liam, siya yung sinasabi ko sa iyo, pagpapakilala ni Maya. Hey, Elena. Nice to meet you, sabay abot ni Liam ng kamay niya sa babae. Balik na bati ni Elena. Tinanggap ang kamay ng binata ngunit bawiin din ito kaagad. So, ano? Tara na, sabay-sabay na lumabas ng bahay ang tatlo. Pinagbuksan naman ni Liam ng pinto si Elena, habang si Maya ay nakangiting nakatingin sa dalawa. Sa isang sikat na mall sa Canada, naglibot ang tatlo, at dahil madaldal si Liam, mabilis na napalagay ang loob ni Elena sa binata. Oh, Elena, bagay ito sa'yo, sabay pakita ni Liam ng damit na napili niya para sa dalaga. Hindi ba masyadong revealing ang damit na yan? Parang hindi ka siya sa akin yan, tutol ni Elena sa naturang dami. Isukat mo na lang para malaman natin, sagot ni Liam. At tama nga si Elena, pakiramdam niya ay hindi ito kasya sa kanya. Sayang ang ganda pa naman, pero okay lang, maghahanap na lang tayo ng iba, nakangiting sabi ni Liam sa dalaga. Kaagad namang tumango si Elena. Halos buong araw nilang nilibot ang mall, at pagod na umuwi sila sa bahay ni Elena. Iho, dito ka na maghapunan. Nagpaluto na ako sa katulong namin para sa iyo, anyaya ng ina ni Elena kay Liam. Sa susunod na lang, tita, magagabi na rin po kasi. Pero sa susunod, pwede rin po ba akong matulog dito? Tanong ni Liam. Naku, ikaw talaga, iho, puro kakalokohan, sagot ni Maya, habang tumatawa si Liam na nakatingin kay Elena at sabay kindat dito. Napangiti si Elena sa lalaki. Magaan ang loob niya rito at labis niyang pinasasalamatan yon. O hindi ba, sabi ko sa iyo, mabait ang batang yon, nakangiting sabi ni Maya kay Elena. Sino po bang magulang ni Liam, ma, at paano po kayo nagkakilala? Tanong ni Elena sa kanyang ina. Anak, siya ay anak ng kaibigan ko dito sa Canada. Katulad din natin, inay siya. Kaya ko siya ipinakilala sa iyo, dahil may tiwala ako sa batang yon at alam kong mabait siya. Panatag ako kung magiging magkaibigan kayong dalawa, sagot ni Maya. Napatango si Elena sa kanyang ina, tila nag-isip. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti nang nalilibang si Elena kasama si Liam. Panay ang tawa niya sa mga corny jokes ng binata. Tila unti-unti nang nagiging mas magaan ang kanyang pakiramdam. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Liam nang bigla itong napahawak sa kanya. Hindi, okay lang ako. Napagod lang siguro ako kaya ako nahilo. Paliwanag ni Elena, pero kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Kaagad namang inayos ni Liam ang upo ng dalaga, upang hindi na ito mahilo pa. Samantala, sa Pilipinas, nag-aaway na naman si Nina at Victor. Alam ko namang mahal mo siya, kaya ka nagkakaganyan tuwing magkasama tayo. Wala kang ibang iniisip kundi siya. Kalimutan mo na siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ako lang ang nagmamahal sa iyo ng totoo? Galit na sigaw ni Nina kay Victor. Hindi ko alam kung ano na naman ang pumasok diyan sa utak mo. Wala na ba talagang peace of mind sa atin? Pag magkasama tayong dalawa, wala ka ng ibang bukang bibig kundi si Elena. Hiniwalayan ko na nga siya dahil sa iyo. Ano pa bang gusto mo? Tumayo na si Victor at kinuha ang coat niya. Saan ka na naman pupunta? Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos mag-usap, sigaw ni Nina. Pero hindi siya pinansin ni Victor at diretso na itong umalis. Iniwan ang galit na dalaga. Walang hiya ka talaga, Elena. Kahit nasa malayo ka na, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito.
galit na sabi ni Nina, habang pinagtatapon ang mga gamit niya sa kanyang kondo. Anong meron at nagaya kang uminom ngayon? Tanong ni Ethan kay Victor. Huhulaan ko, nag-away kayo ni Nina at napagtanto mo na ba ngayon na malaki ang kaibahan ng asawa mo sa pinsan niya? Dagdag pa ni Ethan. Siya ang dahilan kaya kami nag-away. Wala na siyang ibang iniisip kundi si Elena. Nasasakal na ako sa kakabo niya, at hindi lang yon. Lahat ng babaeng nakapaligid sa akin, pinagsiselosan niya. Walang ganang sagot ni Victor. Kung sana noon mo pa yan nakita, hindi mo sana nagawang saktan ang asawa mo, na siyang gusto ng lolo mo para sa iyo nung nabubuhay pa siya. Kung sakaling nabubuhay pa si Robert, sigurado akong galit na naman siya, dahil sa ginawa mo sa babaeng gusto niya para sa iyo. Huwag na natin silang pag-usapan. Gusto ko lang uminom. Walang nagawang dalawang kaibigan, kundi ang samahan siya, hanggang sa hatingabi na siya nakauwi. Pagpasok niya sa kanilang mansyon, walang kahit anong ingay ang narinig niya. Naalala niya ang kanyang asawa, kapag ganitong oras siya nakauwi, kaagad siyang inaasikaso nito, lalo na't kapag nakainom siya. I miss you, wife. Mahina niyang bulong bago siya tuluyang nakatulog sa kanyang kama. Kamusta na siya, tita? Tanong ni Liam sa ina ni Elena, nang dumalaw ito sa ospital kung saan nakakonfine si Elena. Okay na siya, iho. Buti na lang at malakas ang kapit ng bata, at hindi ito tuluyang nalaglag. Salamat sa pagdala mo sa kanya rito. Pasasalamat ng ina ni Elena sa binata. Siya kasi ang nagdala kay Elena sa ospital nang ito ay dinudugo na. Hindi nila alam na buntis pala ito. Maging si Elena ay nawala sa isip na hindi pa pala siya dinadalaw ng kanyang kabuanan. Medyo nadismaya si Liam nang malaman na buntis si Elena, dahil sa maikling panahon, napamahal na siya sa dalaga. Wala po yun, tita. Ang importante, ligtas na siya at ang anak niya, malumanay na sabi ni Liam sa ginang. Ilang araw lang ang pagstay ni Elena sa ospital. Nakalabas na rin siya. Kumain ka nito, anak. Kailangan mo yan para healthy ang anak mo at ikaw rin. Simula ngayon, ako na mismo ang mag-aalaga sa iyo, para safe kayo ng anak mo na apo ko. Sabi ng kanyang ina. Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin, ma. Kung wala ka siguro, ewan ko na lang kung ano na ang nangyari sa akin. Basta't mag-iingat ka palagi. Nandito lang ako para sa iyo. Oh, nandito na pala ang knight in shining armor mo, nakangiting sabi ni Maya. Nakangiting nilingon ni Elena ang lalaking papalapit sa kanila. Hey, good morning. May dala akong prutas para sa'yo. Salamat, ha, nag-abala ka pa, sabi ni Liam, nakangiti habang inaalok ang prutas. Siyempre, kailangan mo yan dahil maraming vitamins ang meron diyan, sagot ng binata na puno ng pagmamalasaki. Iniwanan na ni Maya ang dalawa sa may hardin at tumasok sa loob ng bahay. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Hindi na ba sumasakit ang tiyan mo? Nag-aalalang tanong ni Liam. Hindi na, at salamat pala sa pagdala mo sa akin sa ospital. Kung hindi dahil sa'yo, siguro nalaglag na ang dinadala ko na hindi ko alam, sagot ni Elena, puno ng pasasalamat. Wala yun. Masaya ako para sa'yo. Kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Salamat kung kasing bait mo lang sana siya, at kung ikaw na lang sana ang naging siya, siguro hindi ako magkakaganito ngayon. Wika ni Elena na may halong lungkot. Huwag mo na siyang isipin. Nandito naman ako para samahan at talagaan ka. At kung papayag ka, ako na ang tatayong ama ng dinadala mo. Inapangako ko sa'yo, alagaan at tatanggapin ko ang anak natin basta't mahalin mo lang din ako. Nakikiusap na sabi ni Liam, puno ng pag-asa. Hindi ka naman mahirap mahalin, Liam. Pero kasi, hindi pa ako handang magmahal uli. Buhay pa ang mga sugat na dulot ng asawa ko sa akin. Kung sakaling magmamahal man ako, pinapangako ko, ikaw na yon, sagot ni Elena. Kahit na may lungkot, nakangiti pa rin si Liam dahil sa pag-asa na ibinibigay nito. Mas naging malapit pa ang dalawa, at halos araw-araw ay nasa bahay ni Elena si Liam para alagaan at samahan siya. Kung gusto niyang maglakad o kapag may check-up siya, si Liam ang kasama niya. Napagkakamalan na silang mag-asawa ng mga tao sa paligid. Hindi ka ba naiilang na mapagkamalan kang asawa ko ng mga hindi nakakakilala sa atin? Malumanay na tanong ni Sean sa binata, habang naglalakad sila sa park, para mag-exercise. Hindi ako masaya, pa nga ako, dahil asawa na pala ang tingin nila sa atin. Masaya ako kung magkakatotoo ang sinasabi nila, nakangiting sagot ni Liam. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa'yo, Liam. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Ang importante sa akin, ikaw at ang magiging anak natin, nakangiti namang sabi ni Elena. Tumango si Liam, puno ng pasasalamat na nakilala niya si Elena, at nagdesisyon na rin siyang sagutin ang binata.
Naghahanap lang siya ng tamang panahon. Sa paglipas ng mga araw, mabilis na lumaki ang tiyan ni Elena, at naghihintay na lang siya sa paglabas ng kanilang anak. "Docs, how is she?" Kaagad na tanong ni Liam sa doktor nang lumabas ito. "She's fine now, and congratulations. Your baby is a girl," sagot ng doktor. "Thank you, Doc," masayang tugon ni Liam. "You're welcome." Nagpaalam na ang doktor at tumasok na rin si Liam sa kwarto ni Elena nang mailipat na ito. "Uy, ang babi namin, manang-mana ka sa iyong ina." Mahina ang bulong ni Maya sa kanyang apo, habang kalong ito. Tulog pa kasi si Shin kaya mahina lang ang boses nila. "Tita, bibili lang ako ng pagkain natin sa labas para pagkagising ni Elena, makakain siya kaagad," paalam ni Liam sa ginang. "Maraming salamat, iho," sagot ni Maya. Tumango si Liam at pagbalik niya sa loob, gising na si Elena. Nakangiti siyang lumapit kay Elena. "Kamusta ang pakiramdam mo? May binili akong pagkain para sa ating tatlo. Kumain ka na muna habang mainit pa itong sabaw." "Salamat, Liam. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa kabutihan na nagawa mo sa akin at sa anak ko," mahinang sabi ni Elena. "Makita lang kitang masaya, masaya na rin ako para sa'yo," nakangiting sagot ni Liam habang nakatingin sa dalawa. Pagkalabas ng ospital, si Liam pa rin ang sumundo sa kanila pauwi sa kanilang bahay, puno ng saya at pag-asa para sa kanilang pamilya. Mabilis na lumipas ang panahon. Masayang nakatingin si Elena sa dalawa na naglalaro sa hardin. 7 taon na ang anak niya, at 3 taon na silang may relasyon ni Liam. Masaya siya sa lalaking ipinalit niya sa dati niyang asawa. Ang saya nilang tignan, hindi ba? "Wala pa ba kayong planong magpakasal?" Malumanay na tanong ni Maya sa kanyang anak. "Saka na lang siguro, ma. May plano kasi kami ni Liam na sa Pilipinas magpapakasal. Since nandoon naman ang mga magulang niya ngayon," mahinahong sagot ni Elena. "Ikaw ba, handa ka na bang bumalik sa Pilipinas? Paano kung magkita ulit kayo ng asawa mo?" tanong ni Maya, puno ng pag-aalala. "Matagal ko nang inihanda ang sarili ko para sa pagkikita namin, ma. Kung sakaling malaman man niya ang totoo na may anak kami, hindi ko naman ipagkakait sa kanya ang anak niya. Basta sa akin pa rin ito titira. Alam ko namang may mahal na siyang iba. May mahal na rin naman akong iba, kaya hahayaan ko siyang maging tatay sa anak niya kung sakaling maghahabol siya sa karapatan niya," nakangiting sagot ni Elena. "Nagmaturod ka na talaga, at sobrang proud ako sa'yo, anak," sabi ni Maya habang inakbayan ang kanyang anak. "Maraming salamat, ma." Tulad ng sinabi ni Elena, pagkatapos ng pasukan, agad nilang inasikaso ni Liam ang mga kailangan nila para sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, kasama ang kanyang ina at ang yaya ng anak niya. "Mommy, faster. Malilate na po tayo sa flight natin," sigaw ng anak ni Elena. "Wait a minute, baby," sigaw din ni Elena mula sa kanyang kwarto. Nakakunot ang noo at nakanguso ang anak niya, na siyang ikinatawa ni Liam. Alam niyang sobrang excited ng bata na makarating sa Pilipinas, kaya pati ang mommy niya ay minamadali na niya. "Don't worry, baby, hindi pa naman tayo late. Mahaba pa ang oras natin, kaya relax ka lang, okay?" Kahit nakabusangot, tumango pa rin ang bata sa kanya. Alam ng bata na hindi si Liam ang tunay na ama niya, pero tinatawag pa rin niya itong daddy. Para kahit wala ang tunay niyang daddy, may isa pa siyang daddy na pwedeng tawagin, si Liam Dion. Pagbaba ni Elena sa hagdan, halos hindi na humarap si Liam, na nakatingin sa kanyang nobya. "Hoy, baka matunaw ako diyan sa kakatitig mo sa akin," nakangiting sabi ni Elena sa nobyo. "Kung pwede lang kitang nakawin, para ako lang ang makakita sa angkin mong ganda, gagawin ko," nakangiting sagot ng binata. "Weh, talaga? Kaya mo akong tunawin? O sige nga, subukan mo akong tunawin at itago," nanunuksong sabi ni Elena. Kinuha ni Liam ang kamay ng nobya at itinapat sa kanyang dibdib, kung saan tumitibok ang puso niya. "Matagal ka nang nakatago dito, at sapat na para malaman kung akin ka na talaga," sabi ni Liam habang niyayakap si Elena. "Don't worry, sayo lang ako at walang ibang aagaw sa akin mula sayo," bulong niya bago niya ito hinalikan sa labi. "I love you kaya." "Sige na, baka malilete pa tayo," natatawang sabi ni Shin sa binata, dahil hindi na ito nakakibo ng halikan niya ito. Nakangiti namang sumunod ang binata sa kanyang nobya, na nauna ng maglakad. Sa Pilipinas, inagbababa ni Nina ang mga gamit niya sa kanyang kondo, nang makita siya ng kanyang ina. "Cherry, ano ba? Hindi ka ba titigil? Ano na naman bang nangyayari sa'yo at nagwawala ka na naman?" tanong ng kanyang ina. Kasi, Mom, kanina pa ako naghihintay, dahil anniversary namin ngayon. Gusto ko sanang yayain siyang magpakasal, pero hanggang sa mga oras na to,
wala pa rin siya at nakakainis dahil hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Emosyonal na sagot ni Nina sa kanyang ina. My goodness, Nina, yan lang nagwawala ka na. Paano naman kung may emergency kaya hindi siya nakarating? Paano kung may nangyari palang hindi maganda sa kanya? Imbes na hanapin mo siya, nagwawala ka pa diyan. Kaya lumalayo ang loob ni Victor sa'yo. Dahil diyan sa ugali mo. Saan ka ba kasi nagmana ng ugali? Naiiritang tanong ni Olivia sa kanyang anak. Ma'am, kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, sa'yo ako nagmana. Kanino pa ba ako dapat magmana, ha? Ikaw lang naman ang nanay ko, sagot ni Nina. Yun na nga. Ako ang iyong ina, pero magkaiba tayo ng ugali. Lumalaban ako ng patas, hindi katulad mo na basta na lang magkakagusto sa lalaking may asawa. Ewan ko bakit nagkagusto ka kay Victor na, yan kesa doon sa mga manliligaw mo, na mas mayaman at mas may appeal pa. Hindi ko alam kung bakit tumatol ka sa kanya. Ma'am, Mommy, matagal na kaming nagmamahalan ni Victor. Hindi pa sila kasal ni Elena, ay kami na siya, at naging komplikado lang ang relasyon namin, dahil si Elena ang ipinakasal ng lolo ni Victor sa kanya. Kahit alam niya na ako ang girlfriend ng apo niya. Hindi magkakaleche buhay ko kung hindi dahil sa matandang yon, galit na sabi ni Nina sa kanyang ina. Hindi nakapagsalita pa si Olivia, dahil sa sinabi ng anak niya. Hindi niya alam na ganun pala ang pinagdadaanan ng anak niya. Gusto niya itong tulungan na magkaayos sila ni Victor, pero wala siyang magagawa. Hindi rin niya pwedeng sabihin sa dalaga na alam niyang hindi pa naanul ang kasal ni Elena at Victor, dahil hindi ipinasa sa abogado ni Victor noon ang papel na pinapirmahan niya sa kanyang asawa. Kaya hanggang ngayon ay asawa pa rin ni Victor si Elena, sa batas sa lupa at sa langit. Linisin mo itong kwarto mo at ako nang bahala, para hanapin si Victor. Bilisan mo ang pagkilos mo, dahil baka lalong hindi ka puntahan ni Victor, pag nalaman niyang nagwawala ka rito sa kondo mo. Lumabas ng kwarto si Olivia, habang si Nina ay mabilis na niligpit ang mga gamit niyang nagkalat sa sahig. Ilang oras din ang itinagal ang biyahe ni na Elena, bago sila lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Sa bahay na tayo didiretso, dahil naghanda ng pagkain sila Mommy para sa atin. Nakangiting sabi ni Liam sa mga kasama niya. Dad, ito na po bang Pilipinas? Inosenteng tanong ng anak ni Elena sa binata. Yes, baby, at dito na tayo titira. Really po? Wow, manghang sabi nito. Tayo na. Naghihintay na raw sa labas ang sundo natin. Hinawakan ni Elena ang anak niya, at iginiya ito palabas ng airport, kung saan naghihintay ang sundo nila. Dumiretso sila sa bahay na magulang ni Liam, kung saan ay doon nila, napagkasunduan na magpahinga muna bago tumuloy sa kanilang sariling bahay. Pasok po kayo, ma'am, senyorito. Maligayang pagdating po sa inyo. Maraming salamat, Manang Lydia. Masayang sinalubong ni Karen ang mag-ina kasama ang anak niya, at ang anak ni Elena sa bahay nila. Kamusta na kayo? Naku, mabutit nakabalik na kayo rito. Kamusta ka na, Maya? Sabay beso niya sa ginang. Okay lang ako, Karen, nakangiting sagot ni Maya sa kaibigan. Ikaw, iha. Kamusta ka na? Hello, Bobby, kamusta na ang apo ko? I'm okay po, Granny, masayang sabi ng bata. Okay lang po, tita. Kayo po kamusta po kayo dito? Si Tito po pala, nasaan? Nasa opisina pa iha, nakangiting sabi ng ginang. Baka nakalimutan niyo po, nandito pa ako. Tila nagtatampong sabi ni Liam sa kanyang ina. Ano ka ba naman? Saan kahapon pa tayong nag-uusap tapos magtatampo ka na kaagad? Sige na, huwag ka na magtampo diyan. Halina kayo kakain na tayo, masayang nagsalo-salo sa pagkain ng pamilya nila Elena at Liam. Pagkatapos ay nagpahinga lang silang saglit bago tumuloy sa kanilang bahay. Love, maraming salamat sa paghatid mo ha. Alam kong pagod ka rin kaya magpahinga ka na muna dito. Mamaya ka na umuwi. Pigil ni Elena sa nobyo niya. Kung sasamahan mo akong magpahinga, bakit hindi bukas pa ako uwi? Nakangising sabi ni Liam sa nobya. Mahina siyang nahampas ni Shin sa dibdib na kaagad niyang ikinadaing. Aray napahawak sa kanyang dibdib si Liam nang hampasin siya ni Elena. Kaagad namang nahintatakutan si Elena. Love, anong nangyari? Sorry, saan ang masakit? Sabihin mo sa akin, natataranta niyang tanong sa binata. Dito, masakit dito. Turo niya sa dibdib niya sa tapat ng kanyang puso. Kaagad namang hinawakan ni Elena ang itinuturo ni Liam sa kanya. Nakangisi namang hinuli ni Liam ang kamay ng nobya, bago niya ito hinapit at ikinulong sa bisig niya. Kaagad namang napamulagat si Elena, nang mahinang tumawa si Liam. Akala mo totoo, no? Sira ulo ka talaga.
Ba't mo ginawa yon? Alam mo bang kinabahan ako ng sobra sa ginawa mo? Akala ko totoong may sakit ka na, bulyaw ni Elena sa binata. Malaki naman ang ngiti ni Liam nang yakapin ang nobya. I know, I'm sorry, gusto ko lang makita kung paano ka mag-alala sa akin at ngayong alam ko na nasobra ka mag-alala sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang mawala ka sa akin. Mahinang sabi ni Liam habang nakapatong sa balikat ni Elena ang mukha niya. Kaagad namang kumalas si Elena sa pagkakayakap ni Liam sa kanya. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Bakit? May problema ba? Malumanay na tanong ni Elena sa binata. Wala naman, nag-worry lang ako kasi nasa Pilipinas na kasi tayo, at alam kong hindi magtatagal ay malalaman na niya na nakauwi ka na galing ibang bansa. Malumanay niyang sagot sa nobya. Yun lang bang dahilan? Gumiti na matamis si Elena sa binata bago siya yumakap dito. Tandaan mong ikaw na ngayon ang binibigyan ko ng karapatan sa akin. Matagal na kaming wala ni Victor, at kung sakaling magkita man kami, wala na sa akin yon. Mahal kita, hindi lang dahil sa sakripisyo mo sa akin, kung hindi dahil sa pinili ka ng puso ko. Mahal na mahal kita. Tatandaan mo yan ha. Thank you. Thank you, love. Kinintala ni Liam ng halik sa labi at noo si Elena, bago ito nagpaalam na alis na siya. Hindi na siya nakapagpaalam pa sa ina at anak ng nobya, dahil kasalukuyan nang nagpapahinga ang mga ito ngayon sa kanilang kwarto. Inihatid lang ni Elena sa labas ng bahay nila si Liam, at nang makalayo na ang kotse ng binata, ay saka pa lang siya pumapasok sa loob ng bahay. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto, bago pa sa lampak na inihiga ang sarili sa malambot niyang kama. Hindi maiwasan ni Elena na isipin kung anong magiging reaksyon ni Victor, pag nakita siya lalo na pag nalaman nito na may anak sila. Nasa ganong pag-iisip siya nang umilaw ang cellphone niya. Nakasilent kasi ito kaya wala itong tunog. Love. Tulog ka na ba? Hindi kasi ako makatulog, iniisip kita, basa niya sa text ni Liam. Bigla namang nag-init ang PC ni Elena, dahil sa text na nabasa. Simpleng pakilig lang ni Liam sa kanya, ay bumibigay na siya, at inaamin niya sa sarili niyang in love siya rito. Talaga ba ako ang iniisip mo? Ikaw din ang iniisip ko eh. Nilagyan pa niya ng emoji na nakangiti ang text niya at sinend ito. Hindi pa yata nakakarating ang text niya nang tumawag ang binata. Ayaw mo yata akong patulugin dahil sa sinabi mo, kaagad na sabi ni Liam sa kanya. Mahina namang napatawa si Elena sa bungad ni Liam sa kanya. Naglalambingan lang ang dalawa sa tawag hanggang sa nalobat na ang cellphone ni Elena, saka pa ang napilitan si Liam na pakawalan ng dalaga. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganon na lang siya. Bigla na lang parang ayaw niyang malayo sa tabi ng nobya. Kinabukasan, habang busi si Victor sa opisina, ay bigla nilang bumukas ang pinto at tumasok doon si Nina. Sobrang iksi ng suot niyang skirt. Kaagad na tumaas ang kilay ni Victor na makita ang suot ng dalaga. Naubusan ka na ba ng damit at ganyan na kaiksi ang suot mo? Hindi ka na ba nahihiya? Konti na lang makikita na yang kaluluwa mo. Kaagad naman sumimangot si Nina nang marinig ang sinabi ng binata sa kanya. Bakit hindi ba maganda? Sabi ni Mommy okay naman daw at maganda naman dahil maputi naman ako. Sabi pa ng babae na ikinailing na bumalik sa pinipirmahan niyang papeles ang tingin ni Victor, at hindi na pinansin ang babaeng nasa harap niya. Bakit ka ba nandito? Wala ka bang trabaho sa inyo? Tanong ng binata sa dalaga. Wala naman akong gagawin sa bahay eh. Saka may mga katulong naman na gumagawa ng mga gawain doon like pagluluto ng pagkain namin. Ano naman ang silbi nila binabayaran buwan-buwan kung hindi nila gagawin ang trabaho nila? Diretso ang sabi ng dalaga abala sa pagkukwento ng kung ano-ano ang dalaga. Nang bigla na lang napapikit habang iniisip ni Victor ang asawa niya. Nami-miss na niya ito, pero hindi niya alam kung paano ito hahanapin. I really missed you, wife, nangungulila niyang sambit sa asawa. Agad na pamulat ng mata si Victor nang malakas na hampasin ni Nina ang table niya. How dare you para gawin sa akin to? Galit na sigaw ni Nina sa lalaki. Minahal kita ng lubos, halos buong buhay ko. Ikaw lang ang inalayan ko, pero bakit mo nagawa sa akin to? Mahal na mahal kita, Victor, at hindi ako papayag na maging masaya ka. Gagawin kong lahat maging akin ka lang, emosyonal na sabi ng babae. Mabilis na lumabas ng opisina si Nina habang umiiyak. Nang bumukas ulit ang pinto ay nagtatanong ang tingin ni Lucas at Ethan sa kanya. Nothing, maiksi lang niyang sagot, pero hindi naniwala ang dalawa niyang kaibigan. I didn't know kung ano bang dapat kong gawin. Pati ako naguguluhan sa sarili ko, sa isang iglap na walang nararamdaman ako sa kanya. At ngayon ko napagtanto na mahal ko pala ang asawa ko. I need her in my life. Handa akong maghintay kung kailan siya babalik.
Hihingi ako ng tawad sa kanya't gagawin kong lahat. Mapatawad niya lang ako. Hindi yun ganoon kadali matapos mo siyang lokohin ng harap-harapan. Sa tingin mo ba babalik pa siya sa'yo? Alam mo ang mga babae, pag nasaktan ng sobra at naka-move on, mahihirapan ka nang ibalik ang tiwala nila. Sa tingin ko sa ilang taon na nawala ang asawa mo sa pader mo, sigurado akong naka-move on na siya ngayon kasi alam niyang hindi mo siya mahal. At isa pa, pumirma na siya ng annulment niyo. Hindi ba? Mahabang sabi ni Daniel. Hindi pa kami hiwalay, maiksing sabi ni Victor sa mga kaibigan niya. What? Sabay na umalma ang dalawang magkaibigan. Nagtatanong ang tingin nilang nakatingin kay Victor. Dahil hindi ko naman ipinasa ang annulment na yun sa abogado ko. Nagdadalawang isip kasi ako kung ipapasa ko ba yun o hindi. Kaya itinago ko na lang yun. Mahinahon niyang sabi sa mga kaibigan. Kaya naiiling na hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Victor. Dahil sa kanilang nalaman. Kung hindi pa nila ito kinulit ay hindi pa ito magsasabi ng totoo sa kanila. Sa tagal ng panahon na magkasama sila, hindi nila alam na kaya pala silang paglihiman ni Victor. Nagtagal pa ang pag-uusap ng tatlo sa opisina ni Victor. Nagpa-deliver na lang din ng pananghalian nila si Victor para doon na sila kumain. Ano nang plano mo ngayon, Cha? Na hindi ka pa kakawala ni Nina. Alam mo kung gaano kabaliw sa'yo yun. At alam nating paeho kung anong kaya niyang gawin makuha ka lang, sabi ni Ethan. Nakipaghiwalay na ako sa kanya, pero ayaw niya. Kita mo. Ano naman kaya ang gagawin niya pag nalaman niyang hindi pa pala kayo hiwalay ni Elena? Wala na akong pakialam sa kanya, ang importante sa akin si Elena, mahinahong sabi ni Victor. Speaking of Elena, nakita siya ni Kemel kagabi sa labas ng airport kasama ang ina niya. Kibit balikat na sabi ni Daniel. What? Moron, bakit ngayon mo lang sinabi? Si Ethan yun ah. Nagulat din sa sinabi ni Daniel. Nakalimutan ko nawala sa isip ko. At saka, sabi ni Kemel, mas gumanda pa daw ang asawa mo ngayon. Pero may kasama daw siyang lalaki na gwapo din, hindi na daw niya ito nakausap dahil nakapasok na raw kaagad si Elena sa sasakyan. Dugtong ni Daniel. Hindi alam ni Victor kung anong mararamdaman niya ngayong nalaman niyang nakabalik na ang asawa niya. Excitement at kabang nararamdaman niya. Pero palaging nakatatak sa utak niya na babawiin niya ang asawa niya. Mommy, anong gagawin ko? Hindi sila pwedeng magkita, ma'am. Babalikan siya ni Victor. Akin lang si Victor, ma'am. Akin lang siya. Mas lalo akong mahihirapan akong din ulit ang loob niya. Pag nagkita pa sila, hindi mapakaling sabi ni Nina sa kanyang ina. Ayaw mo siyang magkita sila ng asawa niya Bakit ba kasi nang una pa lang ay hindi mo na siya niyayang magpakasal habang mahal ka pa niya? Mas pinapairal mo kasi ang kapraningan mo Ang akala mo kasi ay hahabulin ka ni Victor pag lumayo ka. Why ano ngayon, kabaliktaran na ang nangyayari dahil ikaw na ngayon ang naghahabol sa kanya. Bulyaw ni Olivia sa anak. Hindi naman nakaimik si Nina sa sinabi ng ina. Totoo naman kasi ang sinabi nito sa kanya. Naiyak na lang na naitakip ni Nina ang kamay niya sa kanyang mga mata. Ready ka na ba, Baby? Tanong ni Elena sa anak niya. Gagala kasi sila sa mall. Yes mommy, I'm ready po, masayang sabi ng anak niya sa kanya. Nakangiti namang hinaplos ni Elena ang mukha ng anak niya. Kung meron man akong pinakamagandang regalo na natanggap mula sa taas, walang iba yun kung hindi ikaw, Baby ko. Mahal na mahal kita, anak. I love you too, mommy. Masayang yakap ni Elena ang anak niya na nakayakap din sa lig niya. Oh, huwag na kayong magdrama diyan. Tara at nandito na si Liam, sabi ni Maya sa dalawa kaya sabay nang lumabas ng bahay ang tatlo. Daddy, masayang tumakbo si Chloe sa ama niya at agad na nagpabuhat dito. Wow, ang ganda naman ng Bobby ko. Really po. Mas maganda pa po kay mommy, napatawa ng tuluyan si Liam sa tanong ng anak niya sa kanya. Of course. Maganda si Bobby, pero mas maganda si mommy. At pangalawa si Bobby kay mommy, nakangiting sabi ni Liam. Nakasimangot naman si Chloe na tumingin sa ama niya. I hate you, Daddy, nakasimangot na sabi ni Cassie. Si Elena, dinig na dinig ang sinabi ng anak, ay napatawan na rin na lumapit sa dalawa. Don't worry Bobby, para kay mommy mas maganda ka kaya huwag ka na magtampo. Dahil sa puso't isip ni mommy si kilang maganda. Saka palang umiti uli si Cassie nang marinig ang sinabi ng kanyang ina, habang naiiling naman si Maya at Liam na tumingin sa dalawa. Pagdating nila sa mulay, kaagad na hinila ni Cassie ang kanyang ina sa loob. Baby, be careful. Baka madapa ka, saw ni Elena sa anak niya na bumitaw ito sa kanya. Faster mommy. Sige na, mauna ka na. Habulin mo ang anak mo. Tumango lang si Elena, bago sinundan si Cassie. Pero hindi pa siya nakakalapit sa anak niya,
nang may mabangga na itong tao. Oh, MY, lalapitan na sana niyang anak na lumingon ang taong nabangga nito. Kaagad nagtago si Elena, para hindi siya makita ng anak niya, dahil lumilingon-lingon ito sa kinaroroonan niya. Who's with you? Bakit pinababayaan ka nilang ikaw lang ang mag-isa? Baka mawala ka rito, sabi ni Marco sa batang bumangga sa kanya. I'm with MY mommy and daddy, pero hindi ko alam kung nasan na po sila. Mahinang sabi ni Cassie kay Victor. I'm sorry po kung nabangga kita. It's okay baby. Basta huwag ka nang tumakbo pa ulit, okay? Malumanay na sabi ni Victor sa bata. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nangulila sa asawa niya nang makita niya ang mukha ng bata. Kamukha kasi ito ng asawa niya, at sobrang gaan ng pakiramdam niya sa bata. Cassie. Agad na palingon si Cassie kay Liam habang papalapi ito sa kanya. Daddy, masayang yakap ni Cassie si Liam. Nasaan ang mommy mo? Bakit ikaw lang mag-isa rito? Kaagad na tanong ni Liam sa bata. Habang si Victor ay nakatingin lang sa dalawa, hanggang sa umalis na ang mga ito. Kung hindi siguro siya nakipaghiwalay kay Shai noon, siguro ay kasing laki na ng batang yan ang anak niya ngayon, nasabi na lang ni sa sarili, habang bumuntong hininga. Umalis din kaagad sa mall na yun si Victor, dahil may pupuntahan pa siya. Pero hindi pa man siya tuluyang nakalalayo nang tumunog ang cellphone niya, na kaagad naman niyang sinagot. Bro, nasan ka na? Nasa mall kaming tatlo. Punta ka rito, dinig niyang sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Napilitang bumalik ni Victor sa loob ng mall, kung nasa saan ng mga kaibigan. Habang naglalakad ay napansin niya ang bata sa kabilang hallway na naglalakad kasama ang ama nito, at nang may lumapit na babae dito, ay halos hindi makagalaw si Victor sa kinatatayuan niya, matapos makita ang babae, lalo na ang paghalik at pagngiti ng babae sa lalaki. No, hindi siya yan. Ikinukurap-kurap pa ni Victor ang tingin niya, pero ganun pa rin ang nakita niya. Sa isang iglap ay nawala sa mga kaibigan niya ang kanyang atensyon, dahil nakasunod na siya sa mga taong nakita niya. What happened? May problema ba? Tanong ni Liam nang lumingalinga ito sa paligid nila. Wala love, parang may nakatingin kasi sa atin eh. Sabi ni Elena pati si Liam ay napalingon din sa paligid nila. Wala namang taong nakatingin sa atin, baka sa isip mo lang yan. Let's go kumain muna tayo, baka nagugutom na si Cassie. Baby, sa gustong kumain Jollibee. Napangiti ang dalawa dahil sa sinabi ni Cassie. Okay, mauna na muna kayo sa loob magkarlang ako. Okay love, let's go baby. Mabilis na tumalima si Elena para pumunta sa CR, dahil ihing-ihi na talaga siya, kaya hindi niya napansin ang taong kanina pa pala nakasunod sa kanya. Nakahinga na maluag si Elena na mapalabas ang kanina pa niyang pinipigilan na ihi niya. Matapos maghugas ng kamay ay nagretouch lang siya saglit bago lumabas, pero ganun na lang ang gulat niya na may taong nakatayo sa tapat ng may pintuan, at nang lumingon ito sa kanya, ay halos suto ang kanyang dugo, dahil sa nakita. Namumutla ka. Bakit? Ayaw mo ba ako makita? Kaagad na tanong ni Victor kay Elena. Nang makabawi sa pagkabigla, ay saka palang bumalik sa normal ang mukha ni Elena. Anong ginagawa mo rito? Kaagad na tanong ni Elena sa lalaki, at hindi binigyang pansin ang tingin nito sa kanya. Sinusundan ka, maiksing sagot ni Victor. Hindi ka ba takot na makita ka ng mahal mo? Baka magselos na naman siya, pag nakita niyang nag-uusap tayo. Ayoko ng gulo, Victor. Kaya please lang, lumayo ka na sa akin. Tatalikod na sana si Elena nang hawakan ni Victor ang kamay niya. Agad na napataas ang kilay ni Elena, nang bumaba ang tingin niya sa kanyang kamay. Bitawan mo ako, malumanay na sabi ni Elena, habang pilit na binabawi ang kamay sa lalaki. I want to talk to you, please. Pablot na binawi ni Elena ang kamay niya at pinaharap ang lalaki. Wala na tayong dapat tag-usapan. Matagal na tayong tapos at may kanya-kanya na tayong buhay, kaya kung maaari lang huwag ka namang himasok pa sa buhay ko. Hindi na tayo mag-asawa para mag-usap pa. Excuse me, hindi na napigilan pa ni Victor si Elena nang umalis na ito, pero agad din siyang nagsalita. You're still my wife until now. Salitang nagpatigil kay Elena sa paghakbang. Galit niyang hinarap ang lalaki, at sa isang igil, pay lumapat ang kamay niya sa pisngi ng lalaki. How dare you? How dare you para sabihin sa akin na asawa mo pa ako, matapos mo akong papirmahin ang annulment papers. Galit na sabi ni Ese sa dating asawa niya. Totoo ang sinabi ko, dahil hindi ko ipinasa ang annulment na yun sa abogado ko. Halos hindi makahinga si Elena, matapos marinig ang sinabi ni Victor sa kanya. Hindi siya makapaniwalang nakatingin sa dating asawa na ngayon, ay nagmamakaawa ang tingin sa kanya. Nasisiraan ka na ba ng bay? Bakit?
Anong dahilan at hindi mo yun ipinasa sa abogado mo? Dahil gusto ko. Mariing napapikit si Elena, dahil sa narinig mula sa lalaki. Kahit kailan talaga wala ka talagang kwenta, kaya nga nagsisisi ako, kung bakit minahal pa kita noon eh. At nagsisisi ako, kung bakit pa ako pumayag na magpakasal sa'yo. Pero wala na akong maggawa, dahil kasal na ako sa'yo. Pasensya ka na ha, pero naka-move on na ako sa'yo. Tumalikod na si Elena na magsalita ulit si Victor. Nagsisisi ako sa ginawa ko sa'yo dahil mahal kita, diretsong sabi ni Victor sa asawa niya. Napatawa habang humarap si Elena sa lalaki. Nagpapatawa ka ba? Dahil kung hindi ka nakakatuwa, wala na akong pakialam sa'yo at kung ano man ang nararamdaman mo sa akin. Wala na akong pakialam, dahil may mahal na akong iba. Hindi ka pwedeng magmahal ng iba hanggat kasal ka sa akin, mariing sabi ni Victor. Akmang hahawakan niya si Elena, nang may magsalita sa likod nila. She's not yours now, sa akin na siya at ako na ang mahal niya. Kasama ang anak namin kaya kung maaari layuan mo ang asawa ko, dahil ayokong may kaagaw sa kanya. Napakuyom ang kamao ni Victor matapos makita kung paanong hapitin ni Liam si Elena. She's not yours dahil asawa ko siya hanggang ngayon. Kung hindi mo pinan ang kasal niyo pues ako ang gagawa nun para kay Elena. Para tuluyan na siyang maging malaya mula sa'yo. Let's go love. Hindi na nakagalaw pa si Victor nang alalayan ni Liam si Elena para makalayo mula sa kanya. Kung patalim lang siguro ang mga mata niya, humandusay na siguro sa sahig ang lalaking kasama ng asawa niya. Masakit ba? Kaagad na sabi ni Ethan, habang nakatingin din sa dalawang taong papalayo kanina pa pala ito, nasa likuran nila ni Elena. Masamang tingin kaagad ang ipinukol niya kay Ethan, pero nagkibit balikat lang ang kaibigan at hindi pinansin ang masama niyang tingin. Okay ka lang ba? Hindi ka ba niya sinaktan? Malumanay na tanong ni Liam kay Elena. Paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung hindi niya? Anong gagawin natin? Nang hihinang sabi ni Elena sa lalaki. Don't worry kung totoo man ang sinabi niya ako mismo ang gagawa ng paraan para maan ang kasal yung dalawa. Malumanay na sabi ni Liam. Kaagad namang nabuhayan ng loob si Elena dahil sa narinig mula sa binata. Siki pala, nasan siya? Saka pa ang naalala ni Sien ng kanyang anak na kay Tita Maya. Si tapos na raw kasi ang meeting niya with her friends at dahil hindi kanya makontak, kaya sa akin na lang siya tumawag at pinuntahan kami sa loob ng Jollibee. Paliwanag ni Liam. Nakahinga naman ng maluwag si Elena nang malaman na nasa kanyang ina ang anak niya. Matamlay na umuwi si Elena sa bahay nila. Hindi niya alam kung anong gagawin ngayon. Alam niyang hindi pa pala siya anal kay Victor, at mas lalo siyang mahihirapan kapag nalaman ni Victor na anak niya ang batang kausap sa mall kanina. Uminom ka muna ng tubig para mabawasan ang nararamdaman mo ngayon. Kailangan mong huminahon love. Ano bang nangyari? Bakit niyo kami kaagad na pinauwi? Kaagad na tanong ni Maya sa anak niya nang makapasok siya sa loob ng bahay. Stella, dalhin mo muna si Ki sa kwarto niya. Mag-uusap lang kami. Opo, ma'am. Bobby kayaya ka na lang muna ha. May pag-usapan lang kami. Okay po mami, dinala ng yaya si Ki sa taas saka palang din nagsalita si Elena. Anong gagawin ko? Nagkita kami kanina ni Victor sa mall, at sinabi niyang hindi pa ako anal sa kanya. Problemadong sabi ni Elena. Naniwala ka naman agad Ana. Baka naman hinuhuli ka lang niya. Di ba sabi mo may pirma na yung annulment na ibinigay niya sa'yo? Alam ko kung kailan at hindi nagsisinungaling si Victor sa akin. Ma, at sa sinabi niya sa akin kahapon alam kong totoo yon hindi pa ako anal sa kanya. Hayaan mo muna kumonsulta ako sa abogado ko bukas para malaman natin kung anong dapat nating gawin. Magpahinga ka na muna, alam kong pagod ka. Payon ng kanyang ina. Tita is right, love. Uwi na rin muna ako para kumonsulta sa abogado namin kung ano bang dapat nating gawin. Pagod na tumango si Elena sa kasintahan. Umalis na si Liam. Umakyat na rin si Elena sa kwarto niya. Pagod ang isip niya sa kakaisip sa mga nangyari ngayong araw. Gusto niyang matulog at magpahinga, pero ayaw ng isip niya. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Bakit mo to ginagawa? Mahinang sambit ni Elena. Habang sa mansyon ng mga Monte Carlos, ay dumating na rin ang abogado ni Victor para pag-usapan ang tungkol sa kasong isasampa niya kay Elena kung sakaling hindi ito papayag sa gusto niya. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Alam mo, sa tingin ko, mas lalong hindi ka matatanggap ni Elena kapag ginawa mo yan, sabi ni Ethan kay Victor. Wala nang mas importante sa akin ngayon kung hindi ang mabawi siya sa lalaking yon. Kung kinakailangang idaan ko sa dahas ang lahat, makuha ko lang siya ay gagawin kong maging akin lang siya. Muli, may diing sabi ni Victor.
Gusto pa sanang mag-suggest ni Ethan, pero sa nakikita niya ngayon, ay alam niyang hindi na makikinig pa ang kaibigan sa kung anuman ang sasabihin niya. Habang sa kondo ni Nina, ay galit na pinagtatapunan naman niya ang mga gamit, dahil sa nalaman matapos ibalita na mga tauhan niya ang pinapagawa niya. Kailangan na siguro kitang burahin sa mundo, para masolo ko na ng tuluyan si Victor. Mahinang ani ni Nina sa isip niya, at tumatawang nakatingin sa larawan ng pinsan. Pinsang buo niya si Elena, pero kaawa-awa ang tingin niya rito, dahil lahat ng gusto niya ay na kay Elena na pupunta, lalo na si Victor. Maaga pa, pero may bisita na si Elena. Mabuti na lang at tulog pa ang anak niya. Anong ginagawa mo rito? May diyeng sabi ni Elena na makita si Victor. I want to visit you. Bakit? Hindi na ba ako welcome sa bahay mo? Kung nandito ka para ipagpilitan ang gusto mo, I'm sorry, pero maghahain ako ng petition for annulment para sa ating dalawa. Maghahain din ako ng kaso na adultery sa korte sa inyong dalawa ng lalaki mo. Balik na sabi ni Victor sa babae. Mapaklang napatawa si Elena dahil sa narinig. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Di ba dapat sarili mo ang kinakasuhan mo dahil ikaw ang may gawa niyan? Kaya ka nga nakipaghiwalay sa akin, di ba? Para maging malaya kayo ni Nina ng kabit mo. Wala na kami ni Nina, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi pa natatapos ni Victor ang sasabihin niya, nang malakas na magkasunod na sampal ang natanggap niya. Napasingha pa ang lahat ng katulong kasama ang kanyang ina sa ginawa niya kay Victor. Gustong maiyak ni Elena dahil sa galit sa lalaki, pero hindi niya nagawa. Pag-isipan mong mabuti ang alok sayo. Makipagbalikan ka sa akin o ipapakulong kita at ng lalaki mo. Halos hindi na humihinga si Elena dahil sa galit niya kay Victor. I'll give you time until tomorrow para hiwalayan siya at sasama ka sa akin. Kung hindi, alam mo na ang gagawin ko. Umalis na si Victor. Nasalubong pa niya si Liam sa may pintuan. Ngumiis lang siya sa lalaki at iniwan na ito. Pagpasok ni Liam sa loob ng bahay, ay umiyak niyang naratnan si Elena sa loob. What's wrong? Anong ginawa niya sa'yo? Bakit siya nandito? Dinala ni Elena si Liam sa likod ng bahay at doon kinausap. What? No, love. Hindi mo gagawin yan. Hindi ka sasama sa kanya, pero ipapakulong ka niya. Liam, ako ipapakulong niya. Tayong dalawa at ayokong mangyari yon. Ayokong makulong ka ng dahil lang sa akin. Mahal na mahal kita, Liam, kaya ko to gagawin. Umiyak na sabi ni Elena sa nobyo. At si Liam ay umiiyak na rin na niyakap ang dalaga. Akala ko ba mahal mo ako? Na walang sukuan. Pero bakit ngayon palang sumusuko ka na? I'm sorry, Liam. Pero ito na lang ang huli nating pag-uusap. Mahal na mahal din kita, pero kailangan kong gawin to. Umiyak na pumasok sa bahay nila si Elena. Naawa namang nakatingin ang ina ni Elena sa dalawa, pero wala siyang magawa, dahil sabi ng abogado nila, ay siguradong mananalo sila Victor, dahil may hawak siyang ebidensya laban sa kanilang dalawa. Laglagang balikat na umalis si Liam sa bahay nila Elena. Sobrang sakit ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Lutang na sumakay siya sa kotse niya, at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakalabas na ng city ang sasakyan niya, at hinayaan na lang niya kung saan siya makarating. Sa isang lugar na tahimik at walang maraming tao, doon pumunta si Liam para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya sa ginawang pakikipaghiwalay ni Elena sa kanya. Sobrang mahal niyang babae, kaya labis siyang nasaktan sa naging desisyon nito. Isa sa nagbigay ng sakit sa kanya ay hindi man lang siya hinayaan ni Elena na ipaglaban niya ito sa dati nitong asawa at basta na lang itong sumuko. Nagdaan pa ang mga araw. Nagulat na lang si Elena nang tumawag ang ina ni Liam at hinahanap ang binata sa kanya. Kaya hindi mapakaling hinagilap ni Elena ang cellphone niya. Pero nakailang kontak na siya rito, ay wala pa ring sumasagot. Pati si Elena ay kinakabahan na rin. Ibinlater na ng ina ni Liam ang pagkawala niya. Pero nagdaan na lang ang mga buwan. Wala pa ring balita sa binata. Samantalang si Elena ay hindi na rin tumuloy sa pakikipagbalikan kay Victor dahil kay Liam. Hindi ka pwedeng hindi tutupad sa usapan natin. Pumayag ka na sa gusto ko at kapag hindi ka tumuloy. Bakit? Ipapakulong mo ako, galit na sabi ni Elena kay Victor. Gawin mo kung ano man ang gusto mong gawin. Wala na akong pakialam sa'yo. Kung diyan ka masaya, go ahead. Basta hindi na ako babalik sa'yo. Mas importante sa akin si Liam, at hindi ikaw ang taong makakapigil sa akin. Sa binitawang salita ni Elena, ay tuluyan ng nalaglag ang balikat ni Victor. Umalis na ang asawa niya, at hindi na siya nilingon pa nito. Unang pagkakataon na tumulo ang mga luha niya sa sobrang sakit na nararamdaman.
Sa mga oras na yon ay saka palang naisip ni Victor na ganun pala kasakit ang naramdaman ng asawa niya noon nung pinilit niya itong pumirma sa annulment dahil gusto niyang maging malaya. Ma, ikaw na munang bahala kay Kisha, susundan ko lang po si Liam, pagpapaalam ni Elena sa kanyang ina. Sobrang nagsisisi siya kung bakit niya yun ginawa sa taong labis na nagsakripisyo sa kanya, kaya naisipan niyang babawi siya rito. Huwag kang mag-alala sa anak mo. Ako nang bahala sa kanya. Basta kailangan pagbalik mo rito, kasama mo na siya ha. Makakaasa ka, ma. Aalis na po ako. Kumaway-kaway si Maya na nakatingin sa anak niyang papalayo ang sinasakyan nitong kotse. At ipinagdasal niyang sana ay maging masaya na ang anak niya. Mahaba-haba rin ang ibinyahe ni Elena bago sila nakarating sa lugar kung saan doon namamalagi si Liam. Napatingin pa siya sa magandang tanawin na nasa paligid niya. Ang ganda po pala dito, mahina niyang ani na dinig naman ang kasama niya. Opo, ma'am. Maganda po talaga dito at ito lang ang palaging pinupuntahan ni Sir kapag may problema siya. Private property po kasi nila ito at tanging sila lang ang pumupunta rito. Sabi ng driver ni Elena, driver din ng pamilya ni Liam. Sumunod po kayo sa akin, ma'am. Nandito po ang malaking bahay nila sa likod. Tahimik lang na sumunod si Elena sa driver, at paghinto nila, ay isang malaking bunggalo ang bumungad sa kanya. Sa likuran po ng bahay na yan, meron po diyang maliit na bahay na nasa taas ng isang puno. Diyan po si Sir na mamalagi. Ipapasok ko na lang po itong dala mo sa loob. Ikaw na lang ang pumunta sa kanya, may hagdan naman po ang bahay na yon. Medyo mataas, pero may hawakan naman po, para hindi ka mahulog. In short, isa pong treehouse ang nasa likod ng bunggalo na to. Tumango lang si Elena sa driver at umalis na ito. Samantalang si Elena ay nagtungo na sa sinabi ng driver sa likod. Kinakabahan man ay pinilit ni Elena na akyatin ang treehouse na nasa taas ng puno dahil alam niyang nandoon sa taas si Liam. Hingal pa siyang nakarating sa taas dahil sa sobrang tako. Malakas ang hangin sa taas, kaya nilipad ang mahaba niyang buhok na siyang lalong ikinatakot niya. Liam, tulong! Kaagad na sigaw ni Elena nang biglang lumakas ang hangin sa taas. Natatakot siyang bumitaw sa hawakan dahil feeling niya ay mahuhulog siya pag ginawa niya yon. Naalimpungatan si Liam mula sa mahimbing niyang pagkakatulog nang may marinig siyang iyak mula sa labas ng maliit niyang kubo, kaya kahit inaantok ay tumayo siya mula sa duyan at lumabas ng kubo. The heck? What are you doing? Pasigaw na tanong ni Liam nang makitang nakaupo, habang umiiyak ang babae na nakahawak sa hawakan ng hagdan. Mabilis na hinila siya ni Liam papasok sa loob ng kubo at pinaupo sa duyan kung saan siya natulog. Bakit ka ba umakyat na walang pasabi ha? Aano na lang kung nahulog ka? Sinong sasalo sa'yo sa baba? Galit na bulyaw ni Liam sa dalaga. Bakit, hindi mo ba ako sasaluhin? Nakalabing sabi ni Elena sa binata. Napapikit habang gustong matawa ni Liam dahil sa sinabi ng nobya. At paano naman kitang sasaluhin kung nandito ako sa taas at ikaw nandoon sa baba? Dahil bumagsak ka na ha, galit pa rin niyang sabi. Sorry naman, hindi ko naman alam na ganito pala kataas akyatin yon. Nakalabi pa ring sabi ni Elena. At pinilit mo pa rin. Dahil gusto ko makita ka. Napabuntong hininga naman si Liam na nakatingin sa nobya. Akala ko ba nakipagbalikan ka na kay Victor? Bakit ka pa pumunta rito? Sino nagsabi sa'yo nandito ako? Si Tita. Pinuntahan ko siya kahapon sa inyo. Hindi kasi ako naniniwala na wala siyang alam kung nasaan ka. Bakit ka pa pumunta rito? Nami-miss na kita, nakalabing sabi ni Elena. Lihim namang napangiti si Liam sa inamin ng dalaga. Bakit mo naman ako nami-miss? Di ba may Victor ka na eh? Anong magagawa ko kung ikaw ang gusto ko? Saka ayaw mo bang nandito ako nakasama mo? Alam kong babalikan ka pa rin ni Victor, lalo na pag nalaman niyang may anak kayo eh. Ako, ano bang laban ko sa kanya? Di ipaglaban mo rin ako. Dahil may anak ka rin naman sa akin nakangiting sabi ni Elena sa binata. Kaagad na napalingon si Liam kay Elena na nakangiti sa kanya. What did you say again? Ang alin? Na may anak ka sa akin. Bakit, ayaw mo ba? Kung ayaw mo, pwede namang ipaanggid ni Liam si Elena at itinapat sa mukha niya ang mukha nito. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Makakapatay na talaga ako pag bina. Bago pa man matapos sabihin ni Elena ang sasabihin ng binata, siya na mismo ang humalik dito. Halik na puno ng pagmamahal at pagkasabi.